Kaya see you ulit bukas! Dito sa TV5 Kids presents Cartoon Network. Tatlong nuclear reactor sa Japan sumabog. Ika-4 na reactor nagkakaproblema na. Danger zone sa paligid ng nuclear plant pinalawak. Mga residente sa Japan nililimitahan na ang perang maaring i-withdraw sa ATM. Supply ng pagkain at tubig nagkakaubusan na rin. Sa kabila ng banta ng radiation sa Japan, palasyo na nawagan sa publiko na huwag magpanik. Sakaling abutin ng radiation, Pilipinas hanggang agrikultura nga lang ba maapektuhan? Alert level sa Bahrain itinaas. May 31,000 OFW doon. Voluntaryo na ang pinalilikas. Sa Action Sports, Philippine Ascals talo sa Mongolia pero pasok pa rin sa qualifier ng AFC Challenge Cup. Got his hand on it, but it was just... Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 15 ng Marso. Ang maaksyong balita. Sumabog ang isa pang nuclear reactor sa Fukushima, Japan. Ikatlo na ito sa nakalipas na 4 na araw. Dahil dito, mas pinalawak pa ng pamahalaan ng Japan ang danger zone sa paligid ng planta. Nami Dairit, ikwento mo. Pasado alas 6 ng umaga kanina o alas 5 ng umaga dito sa atin, isa na namang pagsabog ang narinig sa Fukushima Daiichi Power Plant. Nagmula ito sa housing ng reactor number 2. Hindi nagtagal, nasunog naman ang reactor number 4 na nauna ng isinara matapos ang tumamang lindol at tsunami noong Biyernes. Agad inilikas sa may 800 empleyado ng planta, 50 na lang ang matapang na naiwan para ayusin ang problema. Kahapon lang, nabalot din ng usok ang paligid ng planta matapos sumabog ang housing ng reactor number 3. 11 ang sugatan. Ganito rin na nangyari sa reactor number 1 ng planta noong Sabado. Dahil sa mga insidenteng ito, lalong tumaas ang panganib ng radiation sa lugar. Hindi rin inaalis ng gobyerno ang posibilidad na magkaroon ng nuclear meltdown. Nasa 100 hanggang 400 millisieverts na ang radiation level sa planta. Mas mataas ang bilang na yan ng 150 beses sa average dose sa tinatanggap na isang tao kada taon. There's no mistake that this is a level that can have an effect on humans. Dahil dyan, ipinag-utos na ng gobyerno ang evacuation sa may 500 residenteng nakatira sa loob ng 20 hanggang 30 kilometer radius ng planta. There's a mounting fear that there will be more leaks. So once again, we reiterate, people need to stay away from this area. Sa ngayon, 6 na reactor sa loob ng planta ang inaagapan at pinalalamig. Nagpadala na ang Amerika na 10 eksperto mula sa Nuclear Regulatory Commission para tumulong sa Japan. Pero sakaling pumalya ang hakbang nila, pinangangambahan ng mga eksperto na magdulot ito ng mga sakit gaya ng cancer sa mga residente. Nami Dairy, News 5. Bukod sa banta ng radiation, problema rin ng mga taga-Japan ang nagkakaubusang supply ng pagkain at tubig. Limitado na lang sa 10 produkto ang pwedeng bilhin ng bawat mamimili sa mga supermarket sa bayan ng Sendai. Sa syudad naman ng Tokyo, hanggang 2 litro lang ng gasolina ang pwedeng ipakarga ng bawat motorista. Ito ay para maiwasan ang pag-panic buying ng mga residente. Nasa 2 milyon na ang walang kuryente ngayon sa Japan. Habang higit 1 milyong residente ang walang tubig. Dagdag na problema rin ang pagkakasakit ng maraming Hapon ng hypothermia dahil sa sobrang lamig ng panahon. Sa huling tala, higit 2,000 na ang patay sa trahedya, habang higit 3,000 pa ang nawawala. Pinangangambahang papalo sa 10,000 ang death toll. At ganyan nga ang sitwasyon ngayon sa Japan. May banta ng radiation, kulang ang supply ng pagkain at tubig. At kung may pera ka man sa bangko, hindi ka basta-basta makapag-withdraw. Ikwento mo, Ina Zara.
6 ang nuclear reactor sa Fukushima, 3 na ang sumabog. Hindi na raw hihintayin ng pamilya ni Benita Tolidad na sumabog pa ang natitirang 3 bago umiskapo sa bahay na 1 dekada na nilang tinitirhan. Ngayon nga lilikas na naman kami kasi baka nga sumabog pa yung isa na naman. Mahirap na. Habang maaga, lumikas ka na. Kaysa naman antayin mo pang sumabog uli. Nakakatakot ho. Naku, Diyos ko. Kung alam nyo lang yung takot na gustong-gusto ko na umuwi. Sa Fukushima mismo nakatira si Benita, pero gustuhin man daw niyang umuwi. Imposible ito ngayon. Pera, hindi ka naman makapag-withdraw ng malaki-laki. Bakit Kasi hanggang 10 lapad lang ang mawi-withdraw mo. Si Mark naman nakausap pa namin sa Skype. 4 na buwan pa lamang mula nang ikasal siya sa Haponesang asawa. Kaya naman balot ng pag-aalala si Mark kapag naiisip ang kinakaharap nila. Bagamat 2 oras ang layo nila mula sa Fukushima, pababa naman daw ang ihip ng hangin papunta sa lugar nila sa Toshigi. Baka mamaya magkaroon ng yung radiation. Yun yung kinakatakot ko eh. Kasi when it comes to earthquake naman, madali na yung masasaray ka lang eh. Pero when it comes to radiation, ibang usapan na yun eh. Tapos may baby pa, so bale ang sinasabi ko sa wife ko is kung magsabi yung government ng Japan is na kailangan mag-evacuate kahit sa area namin, so aalis talaga siya. Sa Tokyo naman nakatira si Isabela. Kahit malayo sa banta ng radiation, umaabot na rin daw sa kanila ang epekto ng trahedyang nangyari sa Fukushima. Hindi naman dito sa area ko, hindi naman siya nakakanerbiyos. Ang nakakanerbiyos lang, nagkakaubusan na ng bigas. Si Benita, Mark at Isabela ay ilan lamang sa 350,000 na Pinoy na nasa Japan. Sa ngayon, wala pang nauulat na Pinoy na namatay dahil sa lindol, tsunami at pagsabog ng ikatlong nuclear reactor. Ina Zara, News 5. Ligtas ang Pilipinas sa banta ng mapapinsalang lindol. Ilang beses na tayong pinapayuhan ng mga otoridad na mas mainam pa rin ang maagap at nag-iingat. Kaya bago pa man maranasan ang sakunang ito, alamin ang ilang safety tips para makapaghanda. Sa kwento ni Paulo Bidiones. Kung tutusin, hindi naman ang mismong lindol ang nakamamatay. Ang gumuguhong building, nagbabagsakang bagay, at mga nakakalasong kemikal na sanhi ng sunog ang nakamamatay. Para makaiwas sa isang matinding sakuna, alamin ang mga sumusunod. Una, saan ba ang lokasyon ng iyong tinitirhan? Nakatirik ba ito malapit sa active fault? Alamin din ang kinaroroonan ng mga gusali at importanteng infrastruktura. Siguraduhin ang tibay ng pagkakagawa nito. Ikalawa, ihanda ang tahanan o lugar na pinagtatrabahuan sa pagkakaroon ng lindol. Itali ang mga mabibigat na kagamitan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakakalasong kemikal at bagay na madaling magliyab, ilagay sa pinakailalim na bahagi ng istante at dapat na ito'y hindi madaling matapon. Ugaliin din ang pagsasara ng gas matapos gamitin. Ikatlo, sanayin ang sarili sa iba't ibang lugar ng tahanan at opisina. Alamin kung saan maaring manatili habang lumilindol. Hamba ng pintuan at matibay na lamesa. Matuto ring gumamit ng fire extinguisher, first aid kit, mga alarm, emergency o fire exit. Dapat na sa lugar lang ito na madaling mapuntahan. Ika-4, siguraduhin makakaiwas sa mga naglalaglagang bagay na siyang karaniwang sanhi ng pinsala. Ang mga mabibigat na kagamitan dapat nakalagay sa ilalim ng istante. Tiyakin din na matibay ang pagkakatali ng mga nakabiting bagay. Maghanda at pamalagiin ang isang earthquake survival kit na may lamang bateryang transistor radio, flashlight, first aid kit, water na may iinom, candy, mga dilata, pito, at gas mask. Dahil ang maagang paghahanda ang magiging pananggalang natin laban sa kapahamakang maaring idulot ng lindol. Paulo Bidiones, News 5. Abangan ang iba pang mga update sa sitwasyon sa Japan. Nuclear experts patuloy na minomonitor ang posibleng epekto ng nuclear emergency sa Japan dito sa Pilipinas. At Azkals talo sa pangalawang laro nila kontra Mongolia pero pasok pa rin sa group stage qualifier ng AFC Challenge Cup. Kung paano nangyari yon, alamin.